I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. May shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos. Napaka-importanting bagay. Ito, no? Napaka-importanting balita ito para nang sa ganun ma-inform ang lahat ng mamayang Pilipino. Ito po si Mayor ng Cagayan. Ngayon, mga kababayan, mayroon siyang panawagan dito, no? Ito talagang tumama ito sa mga Duterte siblings, no? O ayan, no. Nakita niyo mga truck na ito? Napakadelikado ito. Bakit kanyo? Well, basahin po natin para kompleto detalyado. Ito po ang sinabi po ni Mayor ng Cagayan. Para kompleto detalyado, sabi po dito mga kababayan Inquirer.net. Goes. Ayan Inquirer.net, Mayor Clarix warns Cebu bound Davao trucks may be carrying drug. Ayan. Sabi dito ng Inquirer.net, Mayor Clarix warns Cebu bound Davao trucks may be carrying. Ayan. Alam nyo naman yan. From the 30s network. Goes. What is the meaning of this? Nox, no? So, ayan mga kababayan, sabi po ng Mayor, ayan, Inquirer.net, Mayor Clarix warned Cebu bound Davao trucks may be carrying. Ayan, from the 30s network. Goes. Nako po, medyo may laman yung sinabi ni Mayor, mga besa. Winawarningan ng Cebu at saka Davao. Itong mga truck na ito, kunyari may dalang mga tawag dito, mga relief goods, pero ang laman niyan ay kontrabando. Agoy, galing sa Dutae. Nako po, mga bes, medyo may laman ito, no? Itong sinabi ni Mayor. Para kompleto detalyado, basahin po natin, okay? Basahin po natin para kompleto detalyado, Nasa Davao yung mga big time Chinese, ayan, na protektado ng mga Duterte. Kaya duda si Mayor Clarix, na baka ginamit lang ang dahilan yung truck na relief goods at nakahalo na ang mga kontrabando. Agoy. Dapat kasi ito mga bes, in-inspectionin muna sa gate, no? Bago ito pumasok para nang sa ganun masigurado. Alam nyo, I think si Mayor Clarix, hindi po din basta-basta magsasalita yan kung wala siyang nalalaman. So, well, ay napakadelikado yan. Nako po. If you remember sa Quadcom, yung hearing ng Quadcom, 'di ba? Yung 6 point something yata, 6.7 ba 'yon? Yung shipment ng kontrabando nung 2018 ba 'yon? So, sabi po ni Mr. Taguba, ang nasa likuran niyan ay si Pulong at saka si Mans Carpio, asawa ni Garutay. Agay, baka doon galing ang mga kwarta nila. Baka. Cagayan de Oro City, Mayor Clarix has raised a serious alarm over reports that several trucks coming from Davao City purportedly carrying relief goods bound for Cebu may actually be used as a cover to transport the ayan na ito blank kontrabando allegedly connected to the Duterte network in Mindanao. Naku po, ito po dapat ang tutukan ng Marcos administration. Hanapin dapat, magiging alerto dapat, dito dapat kailangan tutukan ito nang sa ganun masawata itong mga chihuahua na nagpapakalat ng naghahasik ng lagim. Masisira ang buhay ng ating mga kababayan kung patuloy na ganito ang kalakaran dyan, banda dyan sa Mindanao. Mga kababayan, nakakaalarma yan, yung panawagan ni Mayor. Delikado po yan, sa totoo lang. Tuloy, we urge law enforcement agencies to tighten inspection and checkpoint along major routes, stressing that
Ayan, kontrabando, sindikato might be exploiting relief operation to move contraband undetected. Agay, agay. Ano po ang palagay nyo dito mga kababayan? Ha? The Mayor called for heightened vigilance and coordination among police, custom and port authorities to ensure that the humanitarian mission are not abused for the criminal activities. Ooh, goes. Dapat sa checkpoint, dapat maging mapanuri itong mga nasa checkpoint, mga kababayan. Sa ating Bureau of Customs, sana po kumilos po kayo dito sa mga truck na ito. Baka hindi po natin malaman ang laman nito kasi itong mga nakaraan, mga kababayan, alam nyo naman, may upload po tayo ng mga kontrabando, nako po, talaga naman billion, millions. Kaya nga, ito real talk po tayo, magiging learn and lesson po tayo. Kailangan protektahin natin itong bansa na ito. Tayong majority ng mamamayang Pilipino, ang tanging magagawa natin, of course, number 1 is prayers, nang masugpo itong mga kontrabando, itong mga behind, sa likuran nito ng mga chihuahua na nagpakalat or naghasik ng lagim sa bansa natin. Ito ang pinakatandaan ninyo. Remember this. Wag po tayo magkakamali na pumili ng tamang kandidato sa susunod na mga panahon para iluklok sa palasyo. Wag ang mga Duterte. Yan po ang pinakapakaingatan po natin. Dahil pag sila po ang nakaupo, well, guys, baka mas malala pa. Remember that? Tuta po ng ng chihuahua. Kaya yung mga trolls sa social media, nakalakang kanilang mga profile yan. Nagpapakalat ng fake news. Para magpakalat ng kasiraan ng pamahalaan, lalo na po sa Pangulo. Tinatarget nila Ang iba nakapasok sa mga mataas na kapulungan. Naku po. Kaya ito ang pakatandaan natin. Na sana po wag natin kaligtaan ang pumili ng tamang kandidato sa pagdating ng mga panahon. Ito pala nga namamayagpak na naman sila kung ito may katotohanan ang sinabi ni Mayor. Naku po, medyo kawawa ang bayan po natin, no? So kailangan malaman po ng Pangulong Marcos ito at matutukan itong napabalitang truck sa loob ng truck na ito. Kasi mga kababayan, hindi naman po magsasalita ang mayor na ito kung wala pong report na natangkap. Kahit mga mayor yan, may mga intel din yan. Di ba? Kasi siyempre, pag ikaw malinis ang konsensya mo bilang isang alkalde para sa kapakanan ng mamamayan, dapat concern ka. May pakialam ka. Di ba? Kailangan yun So yun. Ano po mga kababayan ang kapalagay mo? Tingnan nyo ang mga nagko-comment. Yan, might be true. Mostly come from Davao. Agoy. Di ba? Mayroon po tayong upload ng mga videos itong mga nakaraan. I-research nyo. Di ba yung 37 employers ng Davao City? Positive sa paggamit ng illegal na ayun, kontrabando. Daduta ayan. Was eliminate competition. Kahit sabi mo na sa kulungan yan isang salita niya lang, sigurado utos ni Mayor, sabi nila sa kanya, saka mato-bato. This is a good observation. Be vigilant, peace and enforcers. Yes, kaya pasalamat tayo kay Mayor ng Cagayan. Mayor, pagganahin niyo po ang inyong mga dyan para nang masawata itong mga gumagawa ng talamak na gawain sa bansa natin. Wala ng tiwala sa mga alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, ewan ko nga ba kung bakit itong mga DDS BO pa rin na sinusuportahan pa. Ewan ko na lang sa kanila. It could be because it is unlucky considering the Davao was even struck by an earthquake stronger than the one that hits Cebu and was just hit by the big fire.
Yan. Speaking of the, apoy at saka, lindol, there's a possible, mga kababayan, kung bakit magtataka tayo, ito tumama sa lugar namin. Ano kaya ang nangyari? O, 'di ba? Bakit hindi sa lugar? Maaring mayroong mga reason ang Panginoon kung bakit winawarningan ang Davao, kung bakit tumama diyan ang apoy at saka lindol. Baka kung hindi pa titigil sa paggawa ng kasamaan, paghahasik ng lagim, lagi natitandaan yung istorya sa Biblia, ang Sodoma at Gomora, mga kababayan. I-search nyo sa Google yung Sodoma at Gomora. Ay tingnan nyo, lilitaw yan at basahin nyo po. It's biblical. Dahil talamak ang kasamaan ng panahon na yun. Lahat ng kasamaan nandoon. Kaya ang Panginoon nagalit. Nagalit ang Panginoon sa Sodoma at Gomora, mga kababayan. Ang ginawa ng Panginoon, winarningan, kumbaga nagpadala ng 3 angels kay Lot na sinasabi, umalis ka dito bago magsumikat pa ang araw, sapagkat lilipulin ko ang lugar na ito sa sobrang kasamaan ng mga tao. O, 'di ba? So ang ginawa ni Lot ay umalis kasama kanyang mga anak at ang asawa. Ngunit ang problema, yung asawa niya lumingon kay naging asin. It's biblical. Salita po ng Panginoon galing sa Biblia ito. So nung umalis na si Lot ay napakalayo na, mga kababayan. If ever na may pastor na nanonood sa akin ngayon sa kwento ng Sodoma at Gomora, for sure alam niya po ang buong detalyado na storya na ito. Biblical po ito. So anong nangyari? Umalis si Lot nung malayo na si Lot nung that time na yun, mga kababayan, binuksan ng Panginoon ng langit na bumuhos ang apoy sa Sodoma at Gomora. Yun, tinupok, patay lahat, walang natira, abo. Kaya nga maging maingat po tayo. Maging maingat tayo sa ating mga sarili. Gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. If magagawa natin, you always share your blessings to other people, especially the poor people. Always open your hand sa mga people na nakailangan ang inyong tulong. Hindi man malaki yan, maliit man o malaki, napaka-big deal yan sa Panginoon. At least natupad mo ang kanyang mga sinasabi according to the Bible. Oo, totoo yun. Anuhin mo ang pera, di ba? May kasabihan, anuhin mo ang pera. Pag namatay ka, hindi mo madala yan sa libingan. Kaya habang maaga pa, pagsagad-sagaran ang iyong blessing. I-share mo sa mga mahihirap. Kasi dalawang klaseng tao sa mundong ito, mahirap at mayayaman. Pero sa kabilang banda, hindi po hadlang ang kahirapan kung ito ay magsipag ka. Yayaman ka for sure. Mayroon naman mayayaman na sakim. 'Di ba? Waldas dito, bisyo dito. Sa pagdating ng panahon, nag-collapse ang kanyang negosyo, naging mahirap siya. 'Di ba? Kasi hindi siya marunong tumulong. Hindi siya marunong humawak ng kanyang negosyo. Ayan, napunta tayo sa Biblia. Ito, share ko lang sa inyo para malaman po natin ang magiging cause sa isang tao o isang lugar pag puno ng kasamaan ang ginagawa. Remember ang Sodoma at Gomora. Tinupok ng Panginoon, patay lahat, naging abo. Walang naiwan, si Lot lang ang nakaligtas. Basahin nyo, i-search nyo sa Google, nandoon po yan, lilitaw yan. Sodoma at Gomora, tinupok ng apoy. Naku, Maria Joseph, nakakatakot. Kaya magbalik loob tayo sa Panginoon. Ang Diyos ay very powerful. Kaya tayong tipukin anytime. Kaya gumawa tayo ng kabutihan, hindi po ang kasamaan. Ang kasamaan may kalalagyan talaga, sinasabi ko sa inyo yan. Totoo yun, parang nung time of COVID, ayan, COVID tudo kurakot. Yes, malaming nawala dun, 11 billion ba naman Ay, di ba? Nagkaroon ng hearing dyan sa Blue Ribbon Committee ni dating Senator Gordon. Ayan, mga kababayan. Sana po magiging alerto ang ating pamahalaan tungkol dito sa panawagan ni Mayor Clarix. Delikado ito, mga kababayan. Alam nyo, mawais yan yung mga chihuahua na banyaga na yan. Mga mawais yan. Di ba, ano bang sinabi ni Las Cañas? Membro po ng triad si Pulong
Sindikato po yan eh. Ano ba ang klaseng sindikatong triad? Halo-halo na po yan. Sa mga kontrabando, involved sila diyan. International yan, mga kababayan. Nag-ooperate sila. Kaya nagmamayagpag sila nung panahon ni Digong eh. O di ba sabi ni Las Cañas, Lord of all lords, si Digong. Protektor ng illegal na kontrabando, sabi ni Asierto. Mato-bato. Ay sus, Mariusep. Kaya delikado ito. So yun mga kababayan, no? Ako talagang pag mga ganitong klaseng mga balita kailangan natin i-spread. Suportahan natin ang pamahalaan. So yun guys, ang aking pinakalatest updates video. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more. Babu!